Finish the service by 4 o'clock. Past 4 o'clock, mga kapatid, 4:15. Amen. But I believe God has a message for all of us today. We are continuing the series, Be the Church. Amen. And let's read from 1 Peter chapter 2, verse 9 to 10. Praise God. But you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people, that you should show forth the praises of Him who hath called you out of darkness into His marvelous light, which in time past were not a people, but are now the people of God, which had not obtained mercy, but now have obtained mercy. Thank you, Lord, for the reading of your word. Salamat, Lord God, sa okasyong ito, Panginoon, na sa publiko namin ang papasalamat, Lord God, sa mga group servants at ministry leaders sa araw na ito, Panginoon. Truly, hallelujah, how thick is your presence in this place. Sagana ang iyong presensya, Panginoon. Truly, you are here with us, Lord. And I pray that you will once again, Lord God, give us revelation, understanding. Speak to our hearts, O Lord God, so that we can do your will in these end times, in our life, in these times. In Jesus' name, amen. You can be seated. Palakpak para sa Panginoon. And I would like to welcome she is Myanmar. Is she still here? Umuwi na siya. Okay, tama lang palang ginawa ko. May nabautismuhan tayo kanina, mga kapatid. Myanmar siya. And praise God, if you remember, maalala niyo mga kapatid, nung first Sunday, 2 Sundays ago, may move ang Panginoon sa Playfair service at dahil may Myanmar guest. At ito follow up. No, nasabi ko na rin ito dito sa inyo na nananalangin tayo sa chain prayer natin ng mga bansa. At sinasagot ng Panginoon. Ang hirap palang ipaliwanag, mga kapatid, sa hindi fluent sa English. Lalo na nasanay din tayo sa Tagalog. No, kahit Singlish, hindi na natin kaya. Pero sa awa ng Diyos, sa tulong ng Panginoon, yan naman ang apostolic developing church naman tayo. We will keep developing, we will learn, mga kapatid. At ang prayer natin doon sa Playfair, prayer ni Sister Nance, na magkaroon ng leaders ang Myanmar group. As God send us, dahan-dahan din siguro, we will claim it, mga kapatid. Amen, na ang mga Indonesians din, mga bahasa Indonesia or bahasa Malayo, mga kapatid, pag pumasok sila dito ay maging matapang na tayo na magsabi, alagaan namin yan. Pero una is, praise God, hingiin natin sa Panginoon na bigyan tayo ng mga may calling na maging leaders. Kaya kung makaraise na tayo na kahit 2 lang leaders, mga kapatid, 3 lang, it's enough, mga kapatid. Praise the Lord. At siguro yung iba rin, no? Mga Singaporean speaking na, or Singaporeans na sila, pero tulad kay Brother Riz, mix siya ng, he has a Thailander mother. No? From Thailand, ang mother ni Sister Riz. So, Brother Riz. Ay, praise the Lord. I'm very sorry. Kasi maraming sisters na talaga dito. Kay Brother Riz, mga kapatid, Thailand Fellowship. No? Praise God. Joy Fellowship pero Thailand. No? Amen. So nabasa ko sa inyo, mga kapatid, ang pamagat ng ating mensahe is Apostolic Distinctiveness. Actually, parang hindi siya catchy na tawag nito, na title, mga kapatid, or subject natin ngayon. Pero, kailangan sa series na ito, mabanggit ito, mga kapatid. No? Kinakailangan. Apostolikong katangian, kung sa Tagalog. Apostolikong pagkakaila. Tama ba yan? Pagkaila sa Bisaya, Cebuano? Sa Cebuano yan, pagkakaila dito sa sa Google Translate. Pagkakilanlan? Hindi, katangian eh. Ila.
usab, no? Usab is change, no? Sa Ilocano, apostoliko a pananggiladawag. Oh. Iba kasi, no? Pananggiladawag. Pananggiladawag. Pangiladawag? Ayun. Praise the Lord. Ang sa hiligay nun, apostoliko nga pagkalain. Lain, hindi lain, kundi lain. Iba. Oh, sa Bisaya, ila, pagkaila. Oh, lahi, pagkalahi. Praise God. Hindi na ako magkonsulta sa Google Translate. Sa inyo na ako sa susunod. The church is the most unique entity on the earth. Nas banggit dito mga kapatid, peculiar people. Special people. Kailangan banggitin natin ito, kailangan paalalahanan tayo nito mga kapatid. At ito ay isa sa mga katangian ng isang apostolic church. We are not, actually, Jesus built the church, sabi nga niya sa Matthew 16:18, but it is called the apostolic church. No, upon this rock I will build my church. So, pag sinabi kasi nating church, nasabi ko na yun sa inyo, may church na relihiyon, may church na building, may church na samahan lamang. Pero ang pinag-uusapan natin mga kapatid, ang distinctiveness, praise God, ang pagkakaiba, ang katangian is dapat apostolic. Because it is God's church. Jesus is the builder and the owner of the church. I would reiterate. And the church is the centerpiece of the kingdom of God. The kingdom of God is much larger than the church, for your information. Because it includes more than the New Testament church. It includes the whole universe, all the angelic host, and all the Old Testament saints. However, the New Testament church is the centerpiece. It is the heart. It is the focus of God's kingdom, especially in our time. And that is the most important part. Everybody say the New Testament church. The apostolic church. If you live between the day of Pentecost, nangyari ang day of Pentecost 2,000 years ago, and the rapture, soon coming na mga kapatid, you must be in the church to be saved. Tanungin mo ang katabi mo, are you in the church? Are you baptized in Jesus' name? Do you go? Amen. Do you teach? Praise God. Yan kanina sa message natin mga kapatid, sa teaching. Jesus said that the prophets who gave these prophecies and even angels would love to participate in the things happening in our time. Yung mga nag-prophesy, mga kapatid, ng salita ng Diyos na isinulat dito sa Biblia at ngayon ay isinasabuhay na natin mga kapatid, ang mga propeta at mga anghel, nais nila na maging bahagi nito. Praise God. Ang mga propeta ay maging mga anghel ay gusto makibahagi sa mga bagay na nangyayari sa ating panahon. They wanted to get involved like we get involved. Matthew 13:17, sa New Living Translation, I tell you the truth, many prophets and righteous people long to see what you see, but they didn't see it. And they long to hear what you hear, but they didn't hear it. Katotohanan ng sinasabi ko sa inyo, maraming propeta, mga taong matuwid ang naghangad na makita ang inyong makikita, ngunit hindi nila nakita at marinig ang inyong naririnig, ngunit hindi nila ito narinig. 1 Peter 1:12, New Living Translation, they were told that their messages were not for themselves, but for you. And now is
Now this good news has been announced to you by those who preach in the power of the Holy Spirit sent from heaven. It is also wonderful that even the angels, according to New Living Translation sa 1 Peter chapter 1, are eagerly watching these things happen. Amen. Ipinahayag sa kanila na hindi sila naglilingkod sa kanilang sarili kundi sa inyo sa mga bagay na ngayon ibinalita sa inyo sa pamamagitan ng mga nangaral sa inyo ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo na sinugo mula sa langit na ang bagay na ito'y pinananabikang makita ng mga anghel. Moses would love to have seen the royal priesthood. Sinabi dito that you are a royal priesthood. Moses would like to see it. Sabi sa 1 Peter 2:5-9. Isaiah would love to have seen the Pentecost. Dahil na prophecy siya tungkol sa the outpouring of the Holy Spirit. Joel would love to have been in the upper room. Amen. Praise God. Sabi ni Joel, sana bahagi din ako doon. Ngunit 120 lang ang nandoon. Praise God. So the church is positioned, developing, and commissioned. So far in our Sunday morning services Church in Action series, mga kapatid, we are positioned in theology, by relationship, by revelation, by purpose, and in opposition to hell. Developing, praise God, established in doctrine, developing distinctive characteristics, and commissioned. Jesus' powerful mandate, expectations, and the disciples' response. The church has been called and anointed to proclaim the greatest gospel message of salvation. Ulitin ko ang ating text. But you are a chosen generation, a royal priesthood, and holy nation, a peculiar people, isang lahing pinili, isang maharlikang pagkapari, isang bansang banal, sambayanang pag-aari ng Diyos. But don't you know quite a number of Christian denominations claim to be apostolic? Mag-Google kayo, mag-search kayo, nandun din yun. Denominations, sabi nila, well, apostolic din kami. The Roman Catholics, the Eastern Orthodox, the Anglicans, the Lutherans, the Methodists, the Latter-day Saints, the Pentecostals, and even the Jehovah's Witnesses. But the church is not a denomination. Denominationalism is contrary to Scripture, evidence of carnality and divisions. Amen. Makikita natin, mga kapatid, sa denomination ang humanistic, praise God, hallelujah, carnality and division, pagkakahati. Denominations are usually formed around a form of church government, a doctrinal emphasis or truth, a personality that God used in some revival, or an experience. Ang mga denominasyon ay kadalasang nabubuo sa paligid ng isang anyo ng pamahalaan ng simbahan or ng iglesia, isang doktrinal na diin o katotohanan, isa lang, hindi buo. Amen. Bahagi lang, mga kapatid. Isang personalidad na ginamit ng Diyos sa ilang pagbabagong buhay o isang karanasan. Ang trahedya ay ang bawat revival o pagkabuhay muli ng katotohanan ay naghanap ng pinakamapait na mga kaaway nito sa nakaraang grupo na may liwanag mula sa langit. Ibig sabihin, praise God, may opposition or may masasabi nating enemies, kaaway, mga kapatid, ang hanggang nag-aaway-away na. Dahil yung mga nakatanggap ng katotohanan, nananatili lang sila doon, hindi sila nag-progress, mga kapatid. Kaya nga ang nangyari ay nabuo na ulit, mga kapatid, ng ibang denomination based sa nauna ng katotohanan, dinugtungan na lang namang, mga kapatid. Pero dahil sa humanistic carnality ng tao, pagiging tao, mga kapatid, ay nag-aaway-away na sila. Praise God. We must constantly guard against the generating cycle of message, man, movement, monument. Yun ang nangyayari. May mensahe, may focus naging sa tao dahil nagdala siya ng mensahe. Ang mensahe naging kilusan, dumami ng mga kapatid. Pero ang huli noon, naging monumento na lang.
Wala na. Tulad sa atin mga kapatid, kung hindi tayo maingat, magiging relihiyon na rin din tayo. Kung makapunta na lang sa fellowship, tama na. Wala nang gagawin. Kalimutan ang fellowship. Mamuhay na parang kaibigan ng mundo, and then pag linggo, babalik naman ulit. Mabuhay ulit. Praise God, nag-i-amen din si Matthias ba yan? Notice that Jesus does not say He will build His churches, but His church. Isa lang ang iglesia, mga kapatid. There is only one church. And its teaching, its doctrine, its message has never changed. Mabago lang ang kaparaanan sa pag-present ng mensahe, pero hindi nagbabago ang katotohanan, ang Biblia, mga kapatid, ang doktrina at ang mensahe. However, we are living in a generation of compromising congregations. These are the last days. 2 Thessalonians 2:3, let no man deceive you by any means, for that day shall not come except there come a falling away first. Amen. Huwag kayong padaya kanino man sa anumang paraan, sapagkat ito hindi darating malibang maunang maganap ang pagtalikod. Kaya ingatan natin mga kapatid. No wonder sabi sa Hebrews 10:25, huwag mo niyong kalimutan ang pagtitipon. Dahil yan ang, kung kalimutan nyo yan, gaya ng ginagawa ng iba, unti-unti kayong tatalikod sa paglilingkod sa Panginoon. Praise the Lord. Amen. It is hard to discern what the church is anymore in our days. Dahil napakarami ng denomination. Praise God. Pero kung hindi nagbabago ang mensahe ng Diyos, praise God, basahin mo lang. Amen. Pag-aralan mo lang, mga kapatid. Tuklasin mo lang. Seek the truth, mga kapatid. And you will find it. Matagpuan mo ang totoong iglesia, ang katotohanan na kung saan magliligtas sa atin. Praise the Lord. Hallelujah. Churches are now social clubs, bingo halls, restaurants, athletic clubs, business centers, and political platforms. Yan ang simbahan. Praise God. Kung may kilusan na mga kapatid, marami na ang mga members ng isang fellowship. Praise God. Mabango na tayo sa politiko. Mabango na rin tayo sa negosyo. Kaya nga, ingatan natin yan mga kapatid. Praise God. Let the church be the church. And we are the apostolic church. It's time for the church to be the church. Sabihin mo sa katabi mo, it's time. It's time for the church to be healthy. It's time for the church to be truly apostolic. It's time for the church to be the church, the apostolic church. Amen. Kaya napag-usapan natin the 4 characteristics of a healthy church, di ba? Devoted to scriptures, devoted to the word of God, the final authority in doctrine and life. A healthy church is devoted to caring, communion, and communicating, mga kapatid. Acts 2:42 sa New Living Translation, all believers devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship and to sharing in meals, including the Lord's Supper, and to prayer. Praise God. Are you devoted to God Almighty, whose name is Jesus? Are you still devoted, Joy Fellowship, to the Holy Bible? Are you still devoted to the apostles' teaching? Amen. Are you still devoted to a fellowship in breaking of bread, praise and worship, prayer, fasting, and evangelism? The Apostle John wrote in his epistle and said, but we belong to God, and those who know God would listen to us. If they do not belong to God, they do not listen to us. That is how we know if someone has the spirit of truth and the spirit of deception. Praise the Lord. Tabernacle of Joy, Joy Fellowship is the apostolic church. Tabernacle of Joy, Joy Fellowship is the apostolic church. Tabernacle of Joy and Joy Fellowship is the apostolic church. Because it holds and teaches the faith
as taught by the apostles by Jesus Christ Himself. Amen. Praise God. Mayroon akong email last time, mga kapatid. Defender din siya ng kanilang denomination. Sabi niya sa akin, sino bang susundin natin? Ang Panginoong Hesus na sinabi sa Matthew 28:19 o ang Acts 2:38 na sinabi lamang ni Peter na isa lamang sa mga apostoles? Sabi ko, that is an unlearned question. Praise God, marunong pa ako mag-English noon. Kasi nag-email ako, mga kapatid, because tinanong ko rin siya, did the apostles obey the command of Jesus Christ? Praise God. Ang tanong niya, yes. So sabi ko, yes, that's the answer. Therefore, praise God, the apostles' doctrine is Jesus' teachings also. Kung anong itinuro ng apostoles, yun din ang itinuro sa kanila ng Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. The apostles were called and chosen by Jesus to continue His mission after His death, burial, and resurrection. When I say we are apostolic, are you apostolic? It means that we follow, preserve, protect, and propagate the apostles' teaching, which Jesus Christ taught His disciples, or the apostles' doctrine in King James Version. And Joy Fellowship is going to be apostolic in every way. As long na may leader tayo, mga kapatid, na connected, praise God, as long na we are the leaders, ito yung mga leaders natin, mga kanina, mga kapatid, we will continue to be apostolic in every way. Humina. It means, siguro magtanong kayo, what it means to be an apostolic? It means that our preaching is apostolic. Our teaching is apostolic. Our lifestyle is apostolic. It means our prayer is apostolic. Worship, evangelism is apostolic. It means that our commitment is apostolic. Our sacrifice, our giving, and our faithfulness is apostolic. Praise the Lord. Hallelujah. We should never apologize to anyone for being apostolic. Amen. Praise God. Many people, they don't understand our lifestyle, mga kapatid. Di po ba? Hindi nila maintindihan bakit ganyan, bakit ganito. May idea din sila. Talagang magulo ang isip nila. They don't really understand why we do the things that we do and our lifestyle. That's because they don't receive yet the Holy Spirit. If you don't receive the Holy Ghost or the Holy Spirit, you won't understand. Totoo yan, mga kapatid. Kahit anong pag-iisip mo yan, kahit kung ano ba yung tinatawag nila, mga kapatid, concentrate ka pa dyan na kung ano. Amen. Ano mo ang mind mo, mga kapatid, i-meditate. Thank you. Kahit ano pang meditation na gagawin mo, hindi mo yan makukuha dahil you need the Holy Spirit to understand the things in the Spirit. Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. So that means, mga kapatid, hallelujah, patuloy tayong maging apostolikong iglesia. And I am not ashamed of being apostolic. Praise the Lord. I don't care who knows or doesn't know that I am apostolic. Hindi na kailangan paliwanag yan, mga kapatid. Makita nila sa buhay natin. That means we will be apostolic wherever we go, in everything we do, and in everything we believe. We will never apologize for being and loving all things apostolic. Praise the Lord. Hallelujah. To be genuinely apostolic requires apostolic distinctive. That's why a message is apostolic distinctiveness. Amen. A special quality or feature which make it easily recognizable and different from others. Yan ang meaning ng distinctive, mga kapatid. There are things that you and I cannot change and still be apostolic. So, fasten your seatbelt. Praise the Lord. At patapos na ako, mga kapatid, sa totoo lang. Na-lay down ko na ang aking runway. Lilipad na tayo, mga kapatid. Amen. Hallelujah. There are things that you cannot change and still be apostolic. Ibig sabihin, pag binago mo yan, hindi ka na apostolic.
Amen. Kahit ano pang declare mo na apostoliko ka, hindi ka na dahil wala ka ng katangiang ito. Wala ka ng distinctiveness. Praise God. Number 1 is doctrine. Praise the Lord. 1 Timothy 4:16, sabi ni Paul kay Timothy, take heed unto thyself and unto the doctrine. Continue in them, for in doing thou shalt both save thyself and in them that hear thee. The apostles' doctrine is no compromise distinctive. Hindi pwedeng baguhin ito. We have to obey it. We have to believe it. We have to preach it, teach it, praise God, and we have to take a stand for the apostolic doctrine. Praise God. Marami nagsasabi, doctrine divides. Yes, it divides truth and error. Praise God. Sabi naghahati, huwag na tayo magbanggit ng doktrina dito. Praise God, magkaalaman na tayo. Dahil kailangan malaman natin kung ano ang katotohanan. And don't you know, praise God, sabihin mo sa katabi mo, alam mo na bang sasabihin ni Pastor? Even if you need or if you are filled with the Holy Ghost or Holy Spirit, baptized in Jesus' name in water, you still need to educate yourself in the apostles' doctrine. Study to show yourself approved unto God. You still need to study. Bakit may correspondence tayo mga kapatid? That is apostolic. Mag-aral tayo. At ang pag-aaral, hindi lang sa pakikinig sa preaching. Kailangan dalhin natin ang ating mga aralin, praise God, sa bahay. Dahil, if you do not know how to rightly divide the word, you are not apostolic. Hindi ka apostolic. Hindi ibig sabihin na pumupunta ka dito dahil apostolic church tayo, apostolic ka. Di po ba? Hindi lahat na bumibisita sa garage o sa garahe, mga kabatid, ay sasakyan. Di ba? Sabi mo, sasakyan na ako dahil nasa garahe ako. Hindi. Yes, ang sasakyan, may garahe. Pero hindi lahat mo bibisita doon ay sasakyan. Tao din, pati pusa. At aso, bumibisita din. Pero hindi tawag sa kanila sasakyan. So kung nandito ka lang at hindi mo alam ang doctrine, hindi ka apostolic. Praise the Lord. At kailangang alamin mo, kung hindi mo alam na apostolic ka, ay wala na. Praise the Lord. You need to read the book of Acts and study, rightly dividing the word of truth. So even if you are filled with the Holy Ghost, you are not apostolic if you don't study. Amen. Praise God. You need to study to be apostolic. Apostolic what? Sa lahat. In everything. Praise God. Hindi nyo alam, di ba mga kapatid? Alam nyo ba yan? You can be baptized in Jesus' name and not be apostolic. You can believe in healing and not be apostolic. Pwede kang gumaling sa sakit, may himalang nangyari sa iyo, may milagro, pero pwede, hindi ka apostolic. Kung hindi mo alam ang apostolic doctrine, hindi mo tinanggap ang apostolic doctrine, hindi ka nag-believe, at hindi mo sinunod ang apostolic doctrine. Everybody say, we need to be apostolic. And one of the distinctives, mga kapatid, is apostolic doctrine. Number 2, patapos na ako. Apostolic worship. Woo! Hallelujah. Acts 16, 15, 25 to 26. And at midnight, Paul and Silas prayed and sang praises unto God, and the prisoners heard them. Ibig sabihin, maingay tayo. Praise the Lord. Kahapon pala, pumunta ko dito dahil maingay dito, yumayanig na mga kapatid. Kasi nakaroon tayo ng reklamo na sa ating mga neighbors na maingay tayo. Praise God. Salamat na lang at weekends. Pero sabi ko, dahan-dahanin naman. Umakyat ako dito para hindi lang talaga i-full blast. Umakyat ako dito, ang sound hindi lang i-full blast, kundi half blast lang mga kapatid.
Amen. Kailang passionate tayo sa worship, mga kapatid. May mga kapatiran tayo sa China, nakapunta na rin ako doon, mga kapatid. Iba't ibang lugar kami, iba't ibang tawag nito, direction kaming pumasok sa isang lugar, mga kapatid. Ang akala namin, magpagupit lang kami, punta kami ng salon, pero pagpasok mo sa salon, may daanan papunta ng kung saan dadaan yung mga kapatid. Lalabas kami, aakyat kami. At pagdating namin doon, ang mga dumarating doon, mga kapatid, tahimik lang na tahimik. Dahil ayaw nilang marinig na may meeting doon. At nung nag-praise and worship na, mga kapatid, kahit walang musical instruments, mga kapatid, grabe din, mga kapatid, ang presensya ng Diyos. Iyakan, amen, nagtutumbahan, mga kapatid, pero ang ingay kaunti lang. Dahil pag nahuli, mga kapatid, sa consecration camp kaagad. Kami na mga foreigners ay i-deport lang, mga kapatid, or i-fine lang. Ikulong lang siguro ilang araw. Praise God. Pero nandoon pa rin ang passion, mga kapatid. At salamat sa Diyos, nakita ko yan, mga kapatid. Dahil malaya tayo dito sa Playfair kanina, kahit talibagbag, mga kapatid. Ang gitara at ang mga praise singer. Sabi ko kay Brother Terence, a cappella tayo ngayon. Praise God. Pero dahil, mga kapatid, apostolic ang worship natin. Amen. Apostolic ang worship kahit walang musical instruments, mga kapatid. Grabe pa rin ang pagpupuri. I wish, mga kapatid, ganyan sa iba, di mga churches natin, mga kapatid. Amen. And I believe sa atin, true yun. Grabe ang pagpupuri. There is no compromise on apostolic worship. And I want everybody here to understand, praise God, hallelujah, that when this praise singers and musicians play, mga kapatid, it is not for performance. Hindi yan pagalingan dito. Ito ay nag-a-usher lamang ng Espiritu ng Panginoon. Praise God. Kaya, kung tayo na nagpupuri, mga kapatid, yung true worship sa Panginoon, we give everything sa Panginoon, you can surprise us sa worship, mga kapatid. Di po ba? Kaya nga sinasabi din sa atin dito kung minsan na yung hindi mo pa nagawa, mga kapatid, pwede mong gawin habang nagwo-worship. Nagwo-worship ka while listening to the voice of God also, dahil may whisper din ang Panginoon. Magbibigay din siya ng idea sa atin, mga kapatid, ng solusyon sa mga hinarap natin. Na problema. At kung iba sa inyo hindi pa nakalundag, subukan yung lumundag. Hindi maano yung reuma mo. Sa tunayan, gagaling pa yan. Praise God. Dahil sa space constraint natin, mga kapatid, ang iba hindi pa nakatakbo. Subukan nyo kung mag-attend kayo ng mga gawain. Pag umuwi kayo sa Pilipinas at may gawain doon, takbo kayo. Maluwag doon. Amen. Praise God. Dito rin, mga kapatid, malamig pa ka eh. Kaya kayo tumakbo. Lumundag, mga kapatid. Exuberant worship, mga kapatid. Amen. At balikan ko yung mga musicians dito at kami dito na nakatayo. We are not entertaining you. We are not putting a show, mga kapatid. That's why, tulad na nangyari kanina, nung sinabihan ko si Brother Terence, a cappella, huminto siya, revival pa rin. Dahil, katunayan yun, that is apostolic worship, hindi dependent sa tugtog, hindi dependent sa drum, hindi dependent sa loudness, mga kapatid. Psalms 150 verse 6, let everything that hath breath praise the Lord, praise ye the Lord. Amen. Apostolic worship. Praise God. Amen. Apostolic, ang isa pa, mga kapatid. So kung may doctrine ka na, wala ka ring apostolic worship, hindi ka pa rin apostolic. Amen. Isa pa, apostolic prayer. Naku, dito tayo. Matagalan tayo dito. And when they had prayed, the place was shaken, where they were assembled together, Acts 4:31, and they were all filled with the Holy Ghost. Hindi ito Acts 2, Acts 4 na ito. And they speak the word of God with boldness. Amen. Kailan ba, mga kapatid, na nanalangin tayo na yumayanig ang paligid? Kailan ba nanalangin tayo na may dumating na fire truck?
At sinabi, may sunog dyan. Sabi naman natin, wala namang sunog. Sabi nila, may tumawag, may sunog daw dyan. Yun pala is revival sa loob ng church. Diba, sinabi ko na yan din sa teaching, mga kapatid, na si Peter, dahil na binalaya ng Diyos, sagot sa panalangin ng mga kapatiran. Pero dahil sa malakas silang nananalangin, mga kapatid, yumayanig ang presensya ng Diyos sa loob, mga kapatid, ay hindi nila narinig na kumatok si Apostol Pedro. They did not hear Peter knocking at the door, mga kapatid. Praise God. Ganyan ka-intense. They eagerly or earnestly prayed. Amen. So kung may apostolic doctrine ka, alam mo, inobey mo, may worship ka rin. Kung wala kang prayer, hindi ka rin apostolic. Bato-bato sa langit. I've heard or read somewhere that some people in their church, that the only time they pray is over their meal. Nanlangin lang sila bago kakain. Pero challenge yan, mga kapatid. May nabasa ko, challenge niya. Sabi niya, saan ba ang example sa Bible na nanalangin sila bago kumain? Aber? How about the Lord's Supper? First communion yun. Diba? How about yung Jesus took the, tawag nito? The 5 loaves and 2 fishes, mga kapatid. Saan ba yun? Multiplied it, mga kapatid, para... Pero hindi naman yun dinner or lunch. Miracle naman yun. Wala mang example talaga, mga kapatid. Praise God. So ano ngayon, Pastor? Ituro na natin hindi manalangin bago kumain. Hindi, dapat. Dapat manalangin pa rin tayo, pero dagdagan natin, maging apostoliko tayo. Amen. Hallelujah. Huwag na natin kunin sa iba yung time of prayer nila. At least nanalangin sila. Diba? Ang iba kasi manalangin is, Lord, good bread, good meat, good God, let's eat. No, hindi natin ituro na hintuan na manalangin bago kumain. Ang iba nga sabi nila, ano kaya kung magpasalamat na lang tayo pagkatapos na natin kumain? Hindi natin gagawin, di po ba? Kasi may nagsabi na, kung hindi ka manalangin, baka mabulunan ka, mamatay ka. Pero wala naman yan sa doctrine sa Bible actually. Kaya nga kailangan balikan natin ang Apostles' Doctrine. Nandoon, ang whole Bible is the Apostles' Doctrine, mga kapatid. Alam niyo ba yon? Old Testament and the New Testament is the Apostles' Doctrine. Dahil kahit wala pa na mga New Testament noon, sinabi ni Apostle Paul sa mga taga-Corinthians, di po ba? The words that I say unto you are from the Lord. Those are the words of the Lord. Amen. Kailangan pa rin natin manalangin, mga kapatid. Praise God. Maalala ko, mga kapatid, na noong nagpapayo na, tumutulong kami sa pioneering church sa Pilipinas. Praise God, pag manalangin, mga kapatid, grabe, tudo, bigay talaga. Amen. Pero dahan-dahan, mga kapatid, nawawala na yung needs. Nauubos na ang mga needs. Praise God. At may tinatawag na prosperity ang buhay natin. Nawawala na yung taimtim na panalangin, earnestly na mga panalangin, mga kapatid. Praise God. Hindi ko na isulat dito, pero di ba sa James, mga kapatid, nakita natin na si Elijah prayed earnestly ng panalangin na hindi tatanggap ng no for an answer. Praise God. Amen. Ang iba sa atin, hindi paligtas ang ating mga mahal sa buhay. Ang iba naman sa atin, na backslide na yung mga nabaptize, mga kapatid. Tumalikod na sila, hindi sila nagpatuloy. Ang iba naman sa atin, mga kapatid, ang iba sa atin ay may mga kailangan pa talagang hingiin sa Panginoon para matanggap natin yan. So we need to pray earnestly sa Panginoon. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Kailangan nating manalangin like an apostolic way, mga kapatid, na nakita natin sa Bible. Amen. Pray believing. Pray believing that you have received what you have prayed. It's an apostolic prayer din, mga kapatid. Praise the Lord. Amen. And ang pang-apat ba yun, mga kapatid? Ang kasunod.
Apostolic doctrine, worship, prayer. Itong lifestyle, mga kapatid. 1 Peter 1:15. But as He who called you is holy, you also be holy in all your conduct. Sa King James, conversation. Amen. Philippians 1:27, only let your conduct be worthy of the gospel of Christ. Praise God. Yung mga nagmamaritis, kahit tama pang doctrine mo, nagsasamba ka apostolic, nagpipray ka, pero kung nagmamaritis ka, hindi ka apostolic. Hala ka. Praise God. Philippians 1:27, sabi niya, only let your conduct be worthy of the gospel of Christ. Kung mag-share ka man, huwag yung balitang hindi mo alam. Kaya kailangan mag-aral ka ng apostolic doctrine para pag mag-share ka na, tama yung sinishare mo. Praise God, hallelujah. Kaya sabi ni Paul, so that whether I come and see you or am absent, I may hear of your affairs, lifestyle, that you stand fast in one spirit, with one mind, striving together for the faith of the gospel. Praise the Lord. So hindi tayo dapat, mga kapatid, magmarites at magmarisol at kung ano-ano pa, mga kapatid. Ang daming kasalanan sa bibig o sa dila sa Book of Proverbs. Di po ba? Amen. Lahat na lang, maraming kasalanan itong bibig. Salamat sa Diyos at binago tayo ng Panginoon. Naging pagpapala na ang lumalabas sa ating mga bibig. Will you say, praise the Lord? You don't have a right to determine that holiness is not for you. Hindi natin dapat sabihin, hindi yan para sa akin. Bakit? Hindi ka na apostolic. Pag ganun. Di po ba? Praise God. Ang iba nga, sabi nila, mahal ko ang, gusto ko talagang ng music dyan. Gusto ko talaga ang preaching dyan. Maraming nagmamahal sa akin, nag-aalaga sa akin, pero hindi ko kaya ang kanilang standard. Oh, see? Apostolic lifestyle. Amen. Ayaw mo sa apostolic lifestyle. Ayaw mo mag-dress modestly. Di po ba? O kahit nabautismuhan ka pa, ka-receive ng Holy Ghost, hindi ka apostolic. Kung hindi ka apostolic, wala kang apostolic lifestyle. Ako rin, natatamaan din minsan, mga kapatid, dahil, yes, sabi nga ng Biblia, be angry and sin not, pero minsan, kung galit ka na marami na talagang kasalanan. Di ba? Dahil pag nagalit ka na, parang nasa ano ka na, nasa bangin ka na, mga kapatid. Malapit ka nang mahulog, pag galit ka na, kaunti na lang magkasala ka na. At saka huwag din gawing lifestyle na galitin. Kaunting bagay lang, magalit. Praise God. So apostolic lifestyle. Amen. Ang dami pa dito sa lifestyle, mga kapatid, hindi na ako dadaan sa giving, sa mga sacrifices natin, sa faithfulness natin sa ating time, sa faithfulness ng ating sa ating pamilya. Di po ba, mga kapatid, sa sarili at sa pamilya? Praise the Lord. Kaya sabi ng iba, hindi ko kaya yung standard, lipat na lang ako doon. Don't you know that part of your witness is your lifestyle? Di po ba? Praise God. Lifestyle natin siya magiging saksi. That's why Acts 1:8, you shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and you shall be my witnesses. Buhay na nabago, witness yan, mga kapatid. The Bible is very clear that if it's immodest, it doesn't belong to an apostolic church. Amen. Praise the Lord. At isa pa, mga kapatid, I think ito lang muna kasi nag-alas 4:05 na. 8 na. Praise God. At ito ang pinakataimtim kong dinadalangin, mga kapatid, apostolic power and demonstration. Amen. So kahit may lifestyle ka pa pala, wala pang power and demonstration, kulang pa rin. Ito ang bare minimum lang ito, mga kapatid. Mayroon pa yan next week. Praise the Lord. Luke 10:19, behold, I give you
power to tread on serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Do you know that the devil can't hurt you? Hindi tayo kaya ng demonyo, mga kapatid, kung hindi natin siya bigyan ng otoridad sa atin. Amen. Hallelujah. Praise God. We have power over bondage. We have power over addictions. We have power over temptation. We have power over sin. We have power over trouble. We have power over trials. We have power over demon spirits. So it's time for the church to be the church. Be an apostolic. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Matthew 10:8. Ito, masaya ako nagtuturo kaninang umaga. Ito yung utos ng Panginoon. Heal the sick. Cleanse the lepers. Raise the dead. Cast out devils. Freely you have received. Freely give. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Gamutin mo daw. Amen. Ang mga may sakit. Alam nyo, hindi na tayo apostolic pag pinapagalitan natin ang mga nagkakasakit. Tama ba yan? Bakit mo kasi ginawa yun? Nagkasakit ka tuloy. Ipag-pray mo na lang muna. We need to be apostolic, mga kapatid. Amen. Praise God. Hallelujah. Cleanse the lepers. Tayo, inaayawan natin ng lepers eh. Yeah, ng kitungin. No? Diba? Yung mga masasamang ugali din kuminsan, nilalayuan natin. Pero sabi ng Panginoon, cleanse the lepers. Amen. Ang mga makasalanan, ano sabi ng Panginoon? Cleanse them. Yung ibang churches, itinatakwil na makasalanan kalabas. Banal lang kami dito. See? Hindi yan apostolic. Raise the dead. Yung iba, buhay, pinapatay eh. Binabakbite. Wala nang ulo pag uwi. Pinapatay. Sabi ng Panginoon, raise the dead. Amen. Utos ito ng Panginoon because He has given us the power. At this belongs to apostolic power and demonstration. Amen. Cast out devils. Ang iba, takot sa demonyo. Sinabi ko na kanina, we have power over the devil. The devil can't hurt us. Amen. Alam niyo ba, kung ano lang ang ibigay natin sa kanya, yun lang ang tool niya against sa atin eh. Amen. Praise God. Binibigyan na lang tayo ng pag-iisip kung minsan, panaso tinanggap natin, ay, binigay natin sa kanyang otoridad, talo tayo mga kapatid. Praise the Lord. Acts 15 or 5:15. And through the hands of the apostles, many signs and wonders were done among the people. Amen. Kailangan natin ito mga kapatid, apostolic power and demonstration. Ito yung ninanais natin. Ito yung ninanais ko mga kapatid sa ating fellowship, sa atin dito. We need the power and the demonstration of God. God is never going to be okay, mga kapatid, with so-called apostolic church that does any of this distinctiveness that we talk about so far. Kung hindi nila ginagawa yun, kahit anong sabi nila na apostolic church sila, yes, posibleng Pentecostal church sila, mga kapatid. Posibleng mahulog sa denomination. Pero hindi sila apostolic. Because to be an apostolic, we need to be apostolic in doctrine, in worship, in prayer. Amen. Hallelujah. In lifestyle and in the apostolic power and demonstration. Will you stand, mga kapatid? Hallelujah. It's time for an army of apostolics to rise up. Amen. Praise God. Hallelujah. God's power is unlimited, mga kapatid. And these times that we are living needs an apostolic witness, mga kapatid. Apostolic power. Amen. It is promised to us by God and it is readily available for all of us. Amen. Alam niyo ba, mga kapatid, healing, praise God, is available even right now. Hindi lamang na sino ang dyan, may gift sa healing siya. No, healing is available. Prophecy is available. The gifts of the Spirit is available.
Amen. Hallelujah. Everybody say, God is going to give me gifts to use. Amen. Bibigyan tayo ng Panginoon, mga kapatid, ng gifts na gagamitin para sa kanyang kaharian. Praise the Lord. Hallelujah. Dahil kung susundin talaga natin, mga kapatid, ang kalooban ng Diyos, amen, gagawa at gagawa ang Panginoon. Praise God. There is so much gift of faith, mga kapatid, sa atin ngayon. Amen. There is so much of the power and the presence of God sa atin ngayon, mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. If you want to be used of God, you can. Amen. If not you, then who? Matthew 24:14, and this gospel of the kingdom shall be preached into all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. John 4:35, you know the saying, 4 months between planting and harvest, but I say, wake up and look around. The fields are already ripe for harvests. Amen. There has never been a day when people are so hungry for God as the day you and I live. Ito na ang ating panahon, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Wala nang ibang prophecy tayo na binabantayan, kundi ang prophecy na may rapture ang church, mga kapatid. Amen. Na darating ang Panginoon. Hallelujah. At they that are alive and remain shall be caught up together to meet the Lord in the air. Praise God. At walang ibang gagamitin, mga kapatid, ayon na sa ating mga pag-aaral, kung hindi ako at ikaw. Tayo, mga kapatid. Praise God. Kaya nga sagutin natin yung question. If not you, then who? Amen. You can, mga kapatid. You can be used of God. God has a ministry for you. Yes, you. Ikaw. Hindi yung katabi mo, ikaw. May ministeryo ang Diyos para sa iyo. Amen. Hallelujah. Pero may gagawin ka. You must refuse to live with less than God's best. You must refuse to live in a lesser state than where God ordained you to be. You must refuse status quo. You must refuse to do what you've always done. Amen. And refuse to be a spectator. Ikaw, mga kapatid, may magagawa ka. Amen. God has a ministry for you. Praise God. Nasagot na natin, mga kapatid, ang what. Praise God. Pero itong harvest, mga kapatid, if not here, where? Nandito na, mga kapatid. Amen. Pinapaunahan lang tayo ng Panginoon. Pinapakita na sa atin. Praise God. Dahan-dahan na mga Myanmar papunta, mga kapatid. Dahan-dahan na ulit. There is a revival, mga kapatid. Amen. Hallelujah. And I believe that with all of my heart. Hindi lang sa Pilipinos, but all races, mga kapatid. Hallelujah. Gagamitin ang Joy Fellowship. Amen. I prophesy Joy Fellowship will be used in this end time harvest. Hallelujah. In the neighboring countries, mga kapatid, and beyond. Hallelujah. God will use us in this region. God will use us in the global, hallelujah, revival na darating, mga kapatid. And it is already happening. If not now, then when? It's now. It's here. It's now. It's you. Praise God. 2025 is the year we come out of the bleachers. We come out of our seats. Amen. And we get out on the field. 2025 is the year we become a participator, not a spectator. Amen. Kailan sabihin natin sa ating sarili, I refuse to be a spectator. I want to be a participator. I refuse powerless worship. I refuse powerless prayer. I refuse powerless faith. I refuse, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Praise God.
powerless church.